Amen. Good morning, everyone. Praise the Lord. Parang ang hina. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa ating pong mga preliminary, sa ating pong napakinggan sa violin. More than wonderful. Salamat, Sister Brendel, at sa ating pong sa ating pong choir. So tayo po'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos for this wonderful morning na pinagkaluin sa atin. And on behalf of our church, I would like to warmly welcome everyone po sa ating pong Sunday worship service. Amen? At sa lahat po ng ating pong mga special welcome po sa lahat ng ating pong mga first-time visitor this morning. Kami po'y nagpapasalamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon na makasama namin kayo. And later on, we will recognize you sa ating pong welcoming of visitor. And today, let us aside every distraction. Yung mga cellphone po natin, as much as possible, siguro 1.5 man lang yung ating pong gawain o aabot man lang ng 2 hours. So alisin po natin yan. So silent po natin as much as possible. Let aside every distraction and open our hearts to God's Word. Mamaya po tayo po yung papagpalain ng Panginoon Diyos sa mensahe na ibabahagi sa atin. Handa po natin ang ating pong mga puso. At anyayahan ko na po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong bigkasin ang ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Ating pong bigkasin ang sabay-sabay na may pangunawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Para po sa ating scripture reading, aking pong babasahin mula po sa aklat ng Romans chapter 10, verse 1 to 10. Sundan na lamang po ang inyong paningin. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them a record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth.
For Moses describeth that the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. But what saith it? The word nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, that is, the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Purihin po pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na sa langit, dinadakil at pinapapurihan ka po namin, Lord. Salamat po, Lord, sa oras na ito, Lord, na ipinagkalab niyo po sa amin po upang kami po ay makapaglingkod at makapanambahan sa inyo. Lord, dinadalangin po namin ang aming pong mahal na bishop. Patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom. Patuloy niyo po siya ng bigyan ng magandang kalusugan at protection po, Lord. Habang kanya po ay kanyang ginagampanan ang inyong kalooban para po sa kanya po, Lord. Lord, dinadalangin din po namin ang lahat po ng pastor sa iglesyang ito. Ganun din po ang aming pong resident pastor. Patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom, strength upang kami po ay mapangunahan. Lord, dinadalangin din po namin ang buong program sa umagang ito, Lord. Naway kayo pong manguna po, Lord. Naway kayo pong mapapurihan po, Lord. Lord, dinadalangin din po namin ang mga ngaral po sa umagang ito, Lord. Naway kayo po ang magbigay po sa kanya ng wisdom po, Lord. Naway gamitin niyo po siya upang magdaluyan ng pagpapala po, Lord, sa umagang ito, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan upang amin po ang paglilingkod sa umagang ito, Lord, ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Sa inyo po namin itinataas ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito pong aming tangit samot dalangin sa pangalan ni Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Amen. Please remain standing as we sing, Are You Washed in the Blood? Amen. Ready? Have you been to Jesus for a cleansing? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace days? Are you washed in the blood of the Lamb? First place, are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? They are walking daily by the Savior's side. Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. For our second song, let's sing The Banner of the Cross. Ready? There's a royal banner given for this day to the soldiers of the King. As an ensign fair we lifted up today, while as ransom once we sing. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, tall and sing, with the banner
And beneath is full of soldiers of the Lord. For the truth be not dismayed. Marching on. For Christ down everything but lost. And to crown him king, tall and sing, lead the banner of the cross. When the glory dawns, going very near, it is hastening day by day. Then before our King the foe shall disappear, and the cross the world shall sway. Marching on, for Christ down everything but lost, and to crown him king, tall and sing, neath the banner of the cross. Amen. Great singing po. Amen. Tayo po ay nagpapasalamat. And sa ating pong masaya at masiglang awitan na pinangunahan po tayo ng ating pong isa sa kapatid, Nathan Orara. Amen. Salamat po, Brother Nathan. And this time, before we welcome yung ating pong mga bisita, so we would like to greet also yung mga nagdiwang po ng kaarawan. Okay, I think nung Friday, si Sister Diane. Ayan. Okay, next. Yung anak po ni Jashiel, Angel, Pial. Tapos si Sister Alex, kahapon. Yan. And then si Sister Lenny, na nakabalik na po sa Amerika. Kahapon din. And exactly today, yan, si Sister Mylene. Yan. Asa na yung mga nandiyo dyan? Meron pa ba? Uy, matatapos na ang September. Bukas pa pala yun. So, 28 pala. Wala si Alex. Ayan. Patayin natin sila. Yan. Habang lumalapit po sila. Ayan. So, yung mga iba pa po na may birthday dyan. Okay, kanta po tayo ng Blessed Birthday. Blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you, and blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, we love you. Si Sister Diane pala kahapon, tapos si Alex ngayon. Blessed birthday to you. Yan. Maikling mensahe. Good morning po, and nagpapasalamat po sa Panginoon. Papuri pa sa salamat sa another year na dinagdag po niya sa buhay ko po. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa mga kapatiran ko po dito po sa church. And then kay Bishop, thank you po Bishop for your leadership and for being our pastor. And kay PNG po as a resident, pastor who's always available po. And also, thank you po church sa greetings niyo po. And ito na po yung extension ng family po. Amen. Thank you po. Blessed birthday to you. Yan. So again, salamat po sa lahat ng mga nagdiriwang. Pati yung anniversary po. So, blessed anniversary po sa inyo po. And this time, again, so isa po sa kagalakan natin dito po sa ating church, yung meron po tayong bisita. Amen? So, I think lahat po ito, bisita po ni Sister Courtney. Yan. So, kasama po natin this morning, so, I think mga classmate niya to, Ashley Nicole Saloman. Amen. Ashley. Asa na sila? Pwede mo ba tayo? Iyon. Kasama din natin si Joyce Marie Montesino Cruz. Ayan. Amen. And last but not the least, si Patricia May Santos. Ayan. So, mga classmate ni Courtney. Ayan. So, salamat. Maliban po sa kanila, first time? Wala. So, by the way, so sige po, maaari na po kayo makaupo. Kasama rin natin this morning,
yung family po ni Preacher Sunny. Ayan, nandiyan dyan po si Preacher Sunny. At saka si Sister Jude. Ayan, saka si Mochi. Ayan. So, salamat at nakasama natin silang muli. Okay? So, pag-pray din natin, alam ko, by Thursday. So, makakasama pa natin sila by Wednesday. So, salamat po sa Panginoon Diyos at patuloy po natin sila sama sa panalangin, yung comfort sa kanila. And this time, tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po natin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if you wish to Savior too. He will set you up completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Bago po tayo dumako sa ating pong offering, welcome din po natin at ina-acknowledge din po natin si Preacher Nick ng London po. Yan. Salamat po at saka yung kanya pong may bahay. Thank you. Amen. This time for our offering, let me read to you Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming Diyos na dakila sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa opportunity and privilege na kayo pong makapagbabalik, Panginoon, ng aming tithes and offering. Panginoon, kayo pong sumagpala sa bawat isa na magbibigay at nawa, Panginoon, magamit po ito sa inyong gawain, sa inyong ministeryo, Panginoon. Pagpalain niyo pong bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming po tayong upo. And as we give, let us sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is placed. For He wants me to give a heart that's fully His, and offering of highest price, a servant whom the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Okay, please rise again as we sing the old rugged cross. Amen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame.
I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God, Lamb is glory above, to bear into the Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Amen. Please be always seated. Good morning po, church. It's a privilege po muli na makaawit po sa Panginoon and lalo na po dito sa Living Water po. Every morning when I wake to see the sun, I can't help but think about the Lord and all the things He's done. He meets my every need. You know He's been so good to me, and I can't help but praise the Lord for all He's done. For all He's done, I'm gonna lift my hands and praise Him for all He's done. I try to live my life to please Him, even though I don't deserve to live. My life has just begun, and I can't help but praise the Lord for all He's done. There are many things that I could praise God for, and if I start now until I die, there'll still be many more. If I could mention only one, if I could miss Him for a son, now
I'm gonna lift my hands and praise Him for all He's done. I try to live my life to please Him, even though I don't deserve to live. My life has just begun, that I can't help but praise the Lord for all He's done. Done. I'm gonna lift my hands and praise Him for all He's done. I try to live my life to please Him, even though I don't deserve to live. My life has just begun, and I can't help but praise the Lord for all He's done. To God be the glory. How I love to read the book you wrote for me. You love the world so much, you gave your son. Written there in crimson, you told me I'm forgiven. It is done, it is done. So if you never speak another word of blessing, and the silence leaves me with a sense of loss, I'll remember when my heart begins to question any doubt that you love me was settled at the cross. I would be the first to admit I don't deserve the kind of favor you have always shown. But you don't have to tell me, you proved how much you love me. And I know, I still know, that if you never speak another word of blessing, and the silence leaves me with a sense of loss, I'll remember when my heart begins to question any doubt that you love me was settled at the cross. Every word was mercy, every breath forgave, every drop of blood testifies of grace. So if you never speak another word of blessing, and the silence leaves me with a sense of loss, I'll remember when my heart begins to question any doubt that you love me was settled at the cross. Any doubt that you love me was settled at the cross. Amen. Salamat po sa napakagandang mensahe ng awitin. For all is done, yun nga po, settle on the cross. Amen. Walang duda yung pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin. Amen. And this time, hindi na po para patagalin po natin. Let us all prepare heart as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng ating pong... Okay, so medyo ano muna tayo. Si Bishop po
ay kasama po natin. Okay? Good morning po, Bishop. Inayos lang po yung audio, Bishop. At ganun din po sa Living Water Baptist Church, Muntinlupa. So during their anniversary. So inaalagaan po nila kami rito and we are very thankful to God because I can say na talagang kompleto po, relaxation, and at the same time, yung pinaka main reason kung ba't kami nandito, ministering. So kaya nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran po natin dito sa naging pag-aalaga po nila sa amin. At thank you for your prayers. One of the reasons why I always want to have an opportunity na makasingit po sa mga services natin para po may express ko po ang aking pasasalamat because ang panalangin niyo po, I can say that your prayers mean a lot. Ibig sabihin po, yung mga panalangin nyo po, malaking tulong po sa lahat ng ginagawa po natin sa ministry. So, just to give you an idea at report na rin at the same time, na yung mission po natin sa Canada, it is really growing. So, we are very happy na at last, nagawa natin ang paraan to visit them. And we are so happy to see that our brethren, of course, through the leadership of Pastor Enrisel Mariano, they are doing great in the ministry. I can say that the revival service was a great success. And thank you, because I know that you are always praying for your pastor. So, sa mga bisita po natin, welcome po kayo sa Living Water Baptist Church, sapagkat iyan po ang church na ang lahat po ay welcome. Amen. And of course, ang commitment po ng church is to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. Kaya kung kayo po yung mga bisita, we want you to understand that the reason why we are inviting you to attend because we want you to hear the most important message. Ito po ay ang message of salvation. Amen. Kaya just keep on. Brethren, alam ko po na talagang hindi po nawawala ng kabuluhan ang ating pong mga pagpapagal sa Panginoon. To all birthday celebrants, happy birthday po. At kung meron po nagsa-celebrate ng anniversary, happy anniversary po sa inyong lahat. So please do pray for me because tomorrow here, ay mag-speak po ako. So 3 times po yan. One whole day na mag-speak po ako. So again, I need your prayers. And I know, because you have proven that many times, Amen. na talagang may mga nagme-message pa para sabihin na ipinagpe-pray nyo po ako. Amen. So thank you so much po because I believe great help po talaga ang prayer po ninyo. So siguro po ang paalala lang sa bawat isa po sa atin, mas maganda po na sa buhay natin, always seek God. Amen. Lagi po nating hanapin ang Diyos. Pag umaattend po kayo sa church, wala po kayong dapat hinahanap kundi ang Diyos. Right. Seek God's will, Amen. okay, in your life. Pagka po kayo ay dumalo, pag nakinig po kayo ng preaching, consider the Word of God, and then, mas maganda po, be sensitive sa pagkilos po ng Banal na Espiritu, and be willing to submit to the authority of God's Word. Kaya po, again, maraming salamat sa inyo. I really appreciate you all. I love you all in the Lord. I miss you all like crazy. Medyo Miss you too, malapit-lapit na po ang uwi po natin. Kaya yung pong safe flight. But I just want to ask for your prayers for our tomorrow service here. Amen. Services actually because from Sunday school, worship service, hanggang sa evening service po, mangangaral po ang inyong pastor. Amen. And umaasa po ako na ipapanalangin niyo po ang matagumpay at ang makapangyarihang pagkilos po ng Panginoon. So again, I love you all in the Lord. Thank you so much for your faithfulness sa Diyos at sa inyong pong patuloy na pagyakap sa gawain natin. So, Ma, I love you. So,
Miss na miss ko na kayo at salamat po sa lahat-lahat. At huwag kayong mag-alala dahil alam ko na po ang sukat ng mga tsokolate ninyo. So, kaya sa Wednesday night, I hope na magkikita-kita tayo, mga kapatid. No? Amen. Sa Wednesday night, so dala ko na po ang sukat ng inyong mga tsokolate. So, yun po ang kaya pong ibigay ng inyong pong pastor. Well, I know that you all understand that we are not here to work. We are here to minister. Nandito po kami para magministeryo, pero just for you to feel ang importansya nyo po at love po ninyo, talagang may effort po yan. So again, I love you all in the Lord. Just keep on serving God at let us give our best na ating pong sasambahin ang ating Panginoon. Yes. So thank you so Amen. much. God bless you all. Thank you po, Bye. Bishop. Okay, Bishop. Amen. Salamat po. Ayan. So talagang pag may pagkakataon, so kukunin po yan ng ating pong mahal na Bishop. And again, as mentioned earlier, so without further ado, let's all prepare heart as we listen to the Word of God na dadaling po sa atin ng ating pong resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Salamat po sa ating pong Tatay Bishop, sa ating pong Senior Pastor na kahit nasa malayo pong lugar, hindi po tayo nakakalimutan. No? At ipag-pray nga po natin, no, yung sinabi po ni Bishop, bukas po, yung speaking engagements po niya, 3 beses po siya magpipreach. Done po siya sa San Diego. Tapos po, this Tuesday po ang lapag po nila Bishop. Bale, Monday po, doon, start na po silang tawag doon, umuwi. No? Tapos Tuesday po ang dating po nila. Kaya ipag-pray po natin si Bishop. At kung tutuusin po, pwede naman sanang magpahinga po sila Bishop po no, ng Wednesday. Maintindihan po natin yon. Pero gusto po niya talaga na makita po tayo sa Wednesday na po agad. At yan po ang unang araw ng October. At papaalala ko lang po sa inyo no, na pag October po, sineselebrate po natin ang Pastor's Appreciation Month. Kaya sa unang araw po ng Oktubre, magbibigay po ng oras, ng effort, ang ating pong mahal na Bishop, kahit pagod po sila sa biyahe. Sana rin po ay talagang supportan din natin yung service. Alam ko pong yun ang pinakamagandang way para ma-appreciate din po yung man of God. Amen? Opo, ang sabi po ni Bishop, submit to the authority of the word. At sana po, habang kayo po ay nakikinig po ngayon po sa mensahe po natin ngayong umaga, ay talagang magpasakop po yung ating pong mga puso sa gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Amen? By the way, bago po ako magsimula, we're so happy na kasama po natin ang family po ni Preacher Sunny. Yan ang aking best friend po, no? Kaya we're so happy na kasama natin sila kahit alam natin yung pinagdaanan po nila as family. Namimiss po natin si Mama Viv, no? Namimiss po natin siya. Pero alam po natin na lahat po ng bagay po na yan ay niloob ng Panginoon and we trust in the Lord's will. Amen? We may not understand things but we know that the Lord is always in control. Okay? And of course, we're very thankful din. Nakasama natin si Preacher Nick at si Ma'am Yoli po ng London. Kailan po uwi niyo, Preacher Nick? Next week na rin. Bukas na po, no? Kaya sulitin na rin po natin, no? Kamayan po natin mamaya. Kung gusto niyo magpa-picture kay Preacher Nick tsaka kay Ma'am Yoli, no? Kasi nakaka-starstruck talaga itong mga to. Ayan, gawin niyo na po dahil bukas po uwi na rin po nila. Kaya pag-pray po natin, no? Yung uwi po nila Preacher Nick, Ma'am Yoli tomorrow, pabalik ng London. And I'm sure excited na rin po si Pastor Jabez na makita po muli sila sapagkat blessing po ito no, kay Pastor Jabez, lalo na si Pastor Jabez, sa kanila po nakatira. Ha? Kaya mahalin po natin itong mga kapatiran po natin na ito dahil inaalagaan po yung ating pong Pastor Jabez. Ayan. Tapos sa Thursday, uwi naman po yan nila Preacher Sunny, pabalik po ng Bahrain. Okay, so tayo na po tayong lahat. Let's all stand. At pag nakatayo na po tayo, pwede bang makita ko yung mga ngiti nyo? Buhay po ba tayo mga Kristiyano? Dapat buhay na buhay po tayo ngayon pong naglilingkod tayo sa Panginoon sapagkat ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa buhay. Kaya tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sabi mo, masaya ka ba ngayong umaga na ito? Kamusta ang buhay mo? Ayan, okay. O, tama na, baka magchismisan na kayo dyan. Okay, so, basahin po natin Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 14. Ako na lang po magbabasa po, no? Sundan nyo na lang po ng inyong po mga paningin. Ang title po ng ating po pag-uusapan ngayon, Life is Beautiful.
life is beautiful. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 14, the Bible says, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rend, and a time to sow. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time of war, and a time of peace. What profit hath he that worketh in that wherein he laboureth? I have seen the travail which God hath given to the sons of men, to be exercised in it. He hath made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God." Verse 14, "I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that men should fear before Him." Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, as we study now your word, nawa Panginoon, buksan niyo po ang mga isipan, ang mga tenga, Panginoon, ang mga mata, ang mga puso po namin, Panginoon, sa pakikinig po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ay mangusap po sa bawat isa po sa amin. At Panginoon, maintindihan po namin ang mensahe niyo po ngayon pong umaga po na ito. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang vessel po, Panginoon, instrumento po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, mai-preach ko po ng maayos po ang mensahe po na ito. At sa amin po mga bisita, Panginoon, ay pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng kaligtasan. Nawa, Panginoon, mag-decide po sila to accept the Lord Jesus Christ as their Savior. Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay magkaroon po ng inspirasyon at instruction na rin, Panginoon, sa amin pong buhay as we appreciate you in our life. Thank you for everything, Lord. At ingatan niyo po aming mahal na bishop sa kanya pong preachings tomorrow, Lord. Gabayan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng wisdom at talino. At nawa ingatan niyo po, Panginoon, ang kanila pong nalalapit din po na pag-uwi. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari na po kayong umupo. Life is beautiful. Ito pong past week, meron po tayong member na alam po natin kinuha na po ng Panginoon. Kung tutuusin, kung sa usapin po ng buhay, alam po natin ang sinasabi po ng Biblia. Ang buhay po ay maikli lamang. And I remember a message before na ang sabi ko po, doon sa message na yon, life is short. Kaya kung life is short, dapat minimake sure natin na tayo ligtas, tayo nakapaglingkod, at tayo maging successful po no, sa ating pong lakad bilang Kristiyano. Alam nyo po, maaaring pupunta po tayo dito sa church na may iba-iba po tayong pinagdadaanan. Maaaring po pupunta po tayo dito sa church na ang buhay po natin ay, alam niyo po yun, parang binaliktad. May mga tao po na hindi, ang katotohanan po, may mga tao na hindi nila na-appreciate ang kanila pong buhay. In fact, may mga tao na ang team song ng buhay nila, gusto ko nang bumitaw. Di ba? Yan yung kanilang, yan ang team song ng kanila pong buhay. Hindi ko mag-ayos si Pastor po, Pero ang gusto po nating ma-reach sa mensahe po na ito, na sana ma-appreciate po natin na ang buhay po ay napakaganda. Yes, life is mysterious. Yes, life is unpredictable. Yes, ang buhay po natin, maaring di natin alam kung anong meron bukas. Pero ang buhay po ay napakaganda. Alam nyo po, a few years back, nung ako po ay nagkaroon po ng depression, hindi naman po clinically
diagnosed. Pero for many months, nung ako po ay, yung inaalam ko pong kalooban ng Panginoon sa buhay ko po, I was, for many months, nandun lang ako sa kama ko, buong araw, nakatingin, wala po kong trabaho. That time, ayaw ko mag-work. Kahit may mga offers, may mga nagmo-motivate sa akin to apply, hindi ako makapag-work. Dati yung gabi, sabihin ko kay Pastor Nolan, kapatid, punta ka nga dito, yakapin mo lang ako, ganun. No? Di ba ang sweet? No? Dumating ako sa ganun pong punto. And then I was praying to God. Alam ko yung kailangan kong gawin. Alam ko yung mga dapat kong gawin, di ba? Alam kong kailangan ko ang Diyos at nakikipag-usap ako sa Diyos. Pero I just felt this emptiness. I just felt this extreme sadness. Hindi lang siya basta yung lungkot, sobrang lungkot na hindi ko maintindihan. At habang po ako nung nakahiga po sa kama, sabi ko, kailangan kong tulungan yung sarili ko. Ilang buwan po ako naging ganun po, yung pamumuhay ko po. Kahit nasa ministry po ako, kahit nasa church po ako, pero dumaan tayo sa ganun po eh. Hanggang sa tumingin po ako doon sa window, nung bandang hapon, kasi gigising ka ng maagang maaga, wala kang gagawin, hindi ka kakain, hindi ka iinom, nakahiga ka lang, isip ka lang ng isip, hindi ka makapag-cellphone dahil ayaw mo nang tumingin sa social media. Tapos, barating ang gabi, matutulog ka, pero hindi ka talaga parang nakakapagpahinga. So may one time po, sabi ko, kailangan ko ng tulungan ng sarili ko. Hindi pwedeng ganito yung mangyayari sa akin. So sabi ko, tumingin ako sa window, hapon po yan, at nakita ko yung sunset. Kasi nasa 27th floor po ako eh, yung aking po unit. Nakita ko po yung sunset, napakaganda. At bigla akong kinausap ng Panginoon dun sa sunset po na yon. Na-realize ko na napakaganda pala ng creation ng Panginoon. Na-realize ko na ipinakita sa akin ng Panginoon yon para ma-appreciate ko kung sino ako. Imagine nyo po, ang Panginoon everyday nagpipinta siya ng bagong sunset. Hindi pare-pareho yung itsura ng sky. Hindi pare-pareho yung itsura ng sunset. If you will just look at it, you will realize that the master painter is always painting a new picture for us to appreciate. Ang problema kasi sa dami ng kabisihan po ng buhay natin, hindi na natin na-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po, pagtingin ko po doon, ang sabi ko, life is beautiful. Magmula noon, nakaalis po ako doon sa akin pong pinagdadaanan. I pick up myself in prayers. Umiyak ako sa Panginoon and sabi ko, Lord, thank you for your creation. Thank you for doing all the stuff, di ba? Yung lahat ng hirap, yung lahat ng, of course, wala namang mahirap talaga sa Panginoon. Pero alam niyo po yung idea na everyday He's creating a new picture for us to appreciate. Just for me. Sabi ko, grabe yung Panginoon. How great is my God. I'm not alone. Hindi ako dapat maging empty. Hindi dapat ako maging malungkot. Kung titingin lamang ako doon sa mga creation niya, mai-inspire muli ako. At yun po yung nagmulat sa akin na ang buhay pala napakaganda. Kasi minsan ang gusto natin, tapusin na yung buhay natin. Ang gusto natin, itapon na lang yung buhay natin. Ang gusto natin, di ba, baliwalain na lang po yung mga nasa paligid natin. Parang gusto natin tumigil na. Parang gusto natin, di ba, yung mag-iiyak na lang tayo. Mag-stop na lang tayo. If we will just appreciate the Lord in our lives, we will know that life is really beautiful. Amen? Number 1, the road to a beautiful life. Ang reality po, hindi naman laging ang buhay ay laging maganda. Kasi dating talaga tayo sa mga rough roads. Ibig sabihin po, may process. Para magkaroon po tayo ng buhay na maganda, if we want a beautiful life, if we want to appreciate a beautiful life, tandaan po natin na meron pong daan patungo po doon. Na meron pong proseso. Ang sabi nga po ni Bishop, life is full of choices. Ang sabi po ni Bishop, life is full of consequences. And take note, ang buhay din po punong-puno ng challenges.
Kaya makita po natin po, dito po sa ating pong main text, napakaganda po eh. Ang sabi po ng verse 1, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. At mula verse 2 hanggang verse 8, nakita natin yung opposite ng good and ng bad. Meron pong time to be born, merong time to die. Hindi ko sinasabing masama or evil ang tinutukoy ko. Ibig sabihin, may mga times na sa buhay natin, may magandang nangyayari at may hindi natin nagugustuhan. Merong isinisilang, merong namamatay. Alam po natin na si Mama Vim, kinuha na po ng Panginoon. At wala naman pong may gusto dito na sana po kunin na ng Panginoon si Mama Vim. Wala naman pong nag-request sa atin ng ganun. Kung pwede sana na ma-extend pa yung buhay ni Mama Vim para maramdaman ko ulit yung yakap ni Mama Vim, para makita ko ulit siya, ma-encourage na ulit tayo, kung pwede lang sana. Pero ang buhay, ganun po talaga. Merong nangyayaring mga rough roads. Merong mga nangyayaring hindi kaaya-aya. Merong mga nangyayari na hindi natin gusto. Kaya makita po natin sa mga verses po na yan, napakaganda pong tignan kung anong klase ng buhay meron tayo at meron pong landas patungo po sa isang maganda pong buhay. Pinapakita po nito na tayo po sa buhay natin, habang tayo po ay lumalakad, we are being molded and shaped by God. Hindi sa umpisa maayos na agad ang buhay. May mga ituturo sa atin ng Panginoon habang lumalakad po tayo. Minomold niya tayo, sineshape niya po tayo into somebody na gusto niyang makita, into someone that will please Him. Kaya tinan niyo po yung sinabi po ng verse 9. What profit hath he that worketh in that wherein he laboreth? Ano ngayon ang saysay? Tanong po ito hindi po ito fact, kundi tinatanong po ito ng preacher dito po sa Ecclesiastes. Ano ngayon ang saysay ng ating pagtatrabaho? Ang sabi ng verse 10, I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. Ibig sabihin, sinasabi ng Bible na nakita daw po ng preacher yung lahat ng mga pagtatrabaho, yung mga paghihirap ng mga tao, diyan po nabibisi ang tao. Sa travail, sa hardships, sa mga challenges. Kaya nga tingnan po natin yung mga buhay po natin. Sana po ngayon po habang tayo po'y nakikinig, masalamin po nito yung ating pong mga buhay. Ano po klaseng landas ang ating pong tinatahak? Kristiyano, baka mamaya sinisira mo ang buhay mo ngayon. Ang buhay punong-puno na ng challenges, huwag mo nang dagdagan. Sabi nga po, di ba ni Bishop, ang buhay punong-puno ng choices at punong-puno ng consequences. Ano ang pipili nating consequence? Yung magandang consequence o yung pangit na consequence? Minsan may mga tao po nagrereklamo, bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit sa lungs? Bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit sa kidney? Yung buhay mo pala, ginasta mo sa bisyo. Yung buhay mo, nilango mo sa alak. Dinala mo sa sigarilyo. Mga kapatid, alam natin na kapag sinira mo yung katawan mo, ano mangyayari dyan? Pag sinira mo yung katawan mo, masisira. Di ba? Meron bang sinira ang katawan tapos naging Superman? May ganun po ba? Kapag ang buhay mo, winaste mo, sinayang mo, ano mangyayari dyan? Kaya nga ipinapakita sa atin yung reality na ang buhay punong-puno ng challenges. Huwag nawa ikaw mismo ang nagbibigay ng challenge sa sarili mo. Kasi pastor gusto ko ng challenges talaga be careful what you wish for. Ang Panginoon, nilagay ang buhay, dinisenyo ang buhay na talagang meron talagang mga rough roads. Kasi we are on a process. He is constantly building us. Kaya nga huwag tayong susuway sa gusto ng Panginoon sapagkat pag sumusuway tayo, lalo napapasama yung buhay po natin. Ang gusto ko po makita dito, na maganda ang buhay kapag nasa Panginoon. Life is beautiful when you are with God. Ang katotohanan, merong pangit na buhay.
Ang pangit na buhay ay yung wala ka sa kalooban ng Diyos. Ang buhay precious po eh. You only have one life. Kaya nga sabi doon, di ba? Only one life, so soon it will pass. Kaya yung kaisa-isa mong buhay, alagaan mo yan. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan mo aalagaan yung buhay po na yan. Ang sabi ng Bible, He hath made everything beautiful in His time. Tingnan niyo po. Sabi diyan, gagawin niyang kaaya-aya. Gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay. Kailan daw po? In your beginning? In your time? Hindi po. In God's time. Kaya kung sa tingin mo, nasa kalooban ka naman ng Diyos, pero parang nasa ilalim pa rin ng gulong ng palad, kung pwedeng sabihin gulong ng palad, no? Kung nasa ilalim pa rin yung buhay mo, maghintay ka lang ng God's timing. Dahil may proseso. We are on a process. Panginoon, bakit hanggang ngayon? Hindi pa rin ako nagkakaroon ng sarili kong bahay. May process ang Panginoon. Baka may hindi ka sinusunod sa buhay mo na sinasabi sa'yo ng Panginoon. Panginoon, bakit hanggang ngayon di pa rin ako nakakapasa doon sa subject na gusto kong ano? Hanggang ngayon bagsak pa rin ako sa quiz. Baka hindi ka kasi nag-aral. May proseso. Panginoon, bakit hanggang ngayon pinapalo ko ng magulang ko? Ba't ilang taong ka na ba? 30 years old. Baka pasaway ka kasi. Ang gusto ko lang po sabihin, para ma-appreciate natin yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon, sana maintindihan natin, mayroong proseso po yan. Kasama talaga yung mga hirap. Kasama talaga yung mga rough roads. At ginagawa po yan, binibigay po yan sa atin para talaga ma-mold tayo ng maayos. If we rush things, if we don't trust the timing of God, mapapasama po tayo. For example, sa pag-ibig, mayroon pong tamang timing ang Panginoon. Kaya nga itong verse po na ito, ginagamit po sa kasal. Diba? Yung He hath made everything beautiful in His time. Kasi meron pong mga tao, diba, na masyadong nagmamadali po sa usapin ng pag-ibig. Ano po ang nangyayari sa kanila? Nasasalot po ang buhay. Imbis na maganda yung love story, ang nangyayari dahil nagmadali, nasasalot po yung buhay. Ang Panginoon, ang gusto niya, maging maganda yung buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, ma-appreciate niya yung binigay, ma-appreciate natin yung binigay na buhay sa'yo. Kaso kung susuway tayo, kung hindi tayo magtitiwala sa timing ng Panginoon, kung magmamadali tayo, anong klaseng buhay ang makukuha po natin? Kaya ang sabi yun, He hath made everything beautiful in His time. Young people, huwag kayong magmadali para sa pag-ibig. Sabi po ng Song of Solomon, huwag mong gisingin ang pag-ibig hanggang di pa oras. Kung nag-aaral ka pa, mag-aral ka lang muna. Imagine mo, hindi mo na nga mapasa yung quiz mo, tapos gusto mo pa yung may umaaway sa'yo. Ano akala mo, pag nagrelasyon ka, laging masaya kayo, pa-baby time kayo lagi? Hindi Meron din yung mga stress, meron din yung mga away. May masaya, may mga maraming masasayang part. Di ba? Pero tandaan nyo po, lalo na kung illegal yung relasyon, imagine nyo, nag-aaral ka na, nagtatago ka pa ng relasyon. Napakahirap po nun. O matindi pa lalo kung wala naman sa kay Kristo yung karelasyon mo. Imagine nyo po, yung ginagawa nyo pong hirap ng buhay, pinapahirap nyo po yung buhay. Ang buhay mahirap na, pinapahirap mo pa. O kaya maghintay tayo sa tamang timing. O sa pagyaman, hintay natin tamang timing ng Panginoon. Huwag masyadong gigil yung parang magko-contractor ka pa para yumaman. Huwag pong ganun. Gawin natin yung tamang way, di ba? Para mapagpala ng Panginoon. Hindi mapagpala ni Satan. Kasi si Satan, nagpapala din po yan. Pero yung pagpapala ni Satan, sa dulo niyan, di ba, miserableng buhay. Merong mga mayayaman, hindi naman po masaya. Merong mga nakatapos, pero hindi naman maganda yung trabaho.
So ano po ang dapat natin tignan? Ibig sabihin ba, huwag na lang tayo yumaman, huwag na lang tayo mag-alin? Hindi po. Doon ka sa kalooban ng Panginoon. At dapat maisip natin na lahat tayo nasa proseso. At habang nasa proseso tayo, ang gagawin lang po natin, lakaran po yung talagang kung saan tayo dinidireksyon ng Panginoon. Huwag tayo magmadali. Sabi po nung verse 10, di ba, nakita po yung travail na binigay ng Diyos sa mga tao. Ibig sabihin, ang life daw talaga, busy daw talaga yan. Ang life, may burdens talaga yan. Pero tatandaan po natin, ang life, kapag nasa Panginoon tayo, may blessings. Yes, busy tayo sa buhay. Yes, may burdens tayo sa buhay. Pero may blessings po yan pag nasa Panginoon po tayo. Alam niyo po, yung uod, yung caterpillar, no? Higad, kung ano, sige, higad. Ang higad ba naging butterfly? Tama, no? Opo, yung uod, yung higad, ang gagawin po niyan, kakain po yan ng kakain sa buong buhay niya. Tapos, as much as possible, yung kulay niya, nagbe-blend doon sa surroundings niya. Kaya kulay brown yung higad, para doon siya sa mga branch. O kaya yung caterpillar, kulay green para sa mga leaves. Bakit po? Kasi may danger yung buhay niya. At alam niyo po, kapag tapos na po siyang kumain, pag time na para maging cocoon siya, babalutan niya yung sarili niya ng, ano ba tawag doon, silk or something, babalutan niya yung kanyang katawan at mag-i-stay siya doon for a while. Exposed po, ibig sabihin, pwede siyang, hindi niya kayang i-defend yung sarili niya, magde-depend siya doon sa cocoon. So, yung habang kumakain siya, di ba, nung caterpillar pa siya, may danger yung buhay niya, okay? Kaya kailangan niya mag-blend doon sa kanyang surroundings. At kapag cocoon na siya, wala na lalo siya magagawa, hindi siya makakalabas para kumain, okay, doon na siya sa cocoon niya. Pero alam niyo po, after a while, may lalabas po na butterfly. At yung butterfly, napakaganda sa mata. Yung butterfly, may freedom na siyang lumipad. May freedom na siyang pumunta sa mga bulaklak at amuyin ang samyo, kunin yung mga nectars at, di ba? Ganun po yung buhay. May proseso. Maaring ngayon, uod ka pa lang. Pero someday, gagawin ka na Panginoon na isang paru-paro. Hintayin mo lang yung tamang proseso ng Panginoon. Hintayin mo lang yung timing ng Panginoon. Amen? O yung mga mukhang uod, hintayin nyo lang. Baka maging, maging butterfly kayo someday. Okay. Biro lamang po. So yung una po, the road to a beautiful life. Again, ang gusto kong i-stress sa preaching po na ito, gusto kong ma-appreciate nyo that life is beautiful kapag nasa Panginoon po tayo. Pero ang reality, ang buhay, merong buhay na hindi kaaya-aya. May buhay na pangit, may buhay na kasuko-suko talaga. Yan yung mga buhay na wala po sa Panginoon. Okay. So, the road to a beautiful life. Pangalawa po, nandiyan pa po ba kayo? The rejoicing for a beautiful life. The rejoicing for a beautiful life. Ang sabi po sa verse 12, I know that there is no good in them but for a man to rejoice and to do good in his life. Napakaganda po ng verse po na ito. Actually, yung next two verses. Sabi dyan, walang ibang magandang gawin kundi mag-enjoy, mag-rejoice, at gumawa ng mabuti sa buhay. Yan po ang ibig sabihin po ng verse 12. Sa verse 13, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor, it is the gift of God. Ang kailangan po nating makita sa pangalawang puntos natin, yung rejoicing po for a beautiful life. Yung magsasaya po tayo dahil meron tayong pinagpalang buhay. Meron tayong buhay na maganda dahil meron tayong provider. Kaya magiging maganda yung buhay natin dahil merong Diyos na nagpapaganda ng buhay po natin. Kaya nga sabi, He maketh everything beautiful in His time. Sino pong nagpaganda ng buhay? Ang nagbigay ng buhay ang Diyos. At kasama sa buhay natin yung mga rough roads. Pero ang nagpapaganda ng buhay ay siyang nagbigay din nito. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya pwede mong sabihin, kung minsan sinasabi natin, ikaw ang nagpaganda ng aking buhay. Ang katotohanan po nun, bola lang po yun.
Mga kababaihan, huwag kayong maniniwala na ikaw nagpaganda ng buhay nila. Dahil kapag tinupakan mo na yan, isusumpa ka na yan, di ba? Ang katotohanan, ang Diyos ang nagpapaganda ng buhay po natin. Walang iba po. Kaya kung ikaw sa Panginoon ka, kahit anong mangyari sa buhay natin, sasabihin natin, life is beautiful. Kaya nga yung testimony ko po, di ba? Praise God, meron po tayong senior pastor na palagi po nag-i-encourage. Praise God na meron akong kapatid, no? Si Pastor Nolan, na nung time na yon, nandun si Bishop tsaka si Pastor Nolan to encourage me, na tinatawagan ako. Kahit sa aking puso, parang sabi ko sa Panginoon noon, Lord, patayin mo na lang ako. Kasi parang walang saysay yung buhay ko, parang walang nangyayari, parang stagnant, parang hindi ko maintindihan kung anong next step ko or next move ko. I'm so confused. Yun pala kasi, tinatawag na ako ng Panginoon for full-time ministry. So, nung nakita ko talaga yung sunset, sabi ko, life is beautiful. Na-realize ko po talaga na hindi pala masama yung buhay pag nasa Panginoon. Kailangan mo lang ma-realize na may dadaanan ka. At kapag na-realize mo yon, makikita mo kung ano yung mga binibigay ng Panginoon sa buhay mo. That time, binigyan ako ng senior pastor, binigyan ako ng kapatid na nag-i-encourage sa akin. Ang sabi po ng verse na yan, every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. Huwag niyo pong iisipin, mga kapatid, na ang magandang buhay ay yung kapag kaya mo nang bilihin ang lahat ng bagay. Huwag mong iisipin na ang buhay ay maganda kapag kaya mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Tingnan niyo po yung sinabi, ang ini-enjoy po ng isang tao ay yung fruit ng kanyang labor. Sige, post niyo po. Tingnan niyo po yung verse na yan. Sabi doon, enjoy the good or the fruit of all his labor. Dahil ayaw po ng Diyos na tamad po ang Kristiyano. Ayaw po ng Diyos sa tamad. Galit po ang Diyos sa tamad. Kaya kung gusto mong pinagpalang buhay, dapat meron kang gagawin. Dapat may pagpupursigihan ka. Dapat mag-i-strive din po tayo. Kaya ang sabi nun, every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. Pero kahit po pinagtrabahuhan mo yan, hindi garantisado na ma-enjoy mo yan kung hindi yan gift ng Panginoon sa'yo. Tandaan niyo po, ang daming hinampas yung kanilang katawan sa pagtatrabaho, pero hindi naman na-promote. Mas na-promote pa yung sip-sip sa boss. 'Di ba? Yung kung sino yung petiks at yung maaga umuwi sa trabaho, magugulat ka nilang promoted. Samantalang ako, bagyo na, pumapasok pa, hindi pa na ako mapromote. Ito tatandaan niyo po mga kapatid. Pag Diyos po ang kasama mo, 'di ba? If God be for us, who can be against us? Lagi ko pong tinetestify, 'di ba? Na doon sa dati ko pong trabaho, kahit sobrang performer ko naman po sa trabaho. Nandiyan si Preacher Sunny, alam po ni Preacher Sunny yan, na may mga magaganda tayong nagagawa sa trabaho. Kinausap ako nung supervisor na sabi niya, ibabagsak muna kita sa rating ha, para magkaroon naman ng chance yung iba. Yun yung reason. Hindi dahil sa performance ko, pero dahil ako yung nakakakuha palagi ng magandang rating, so magandang bonus, ang sabi, yung iba naman, ha, ipalit naman natin. Eh sabi ko, kasi ang paniniwala ko sa Bible, di ba, servants obey your master. So sabi ko, masakit man po, pero kung yan po yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan, di ba, sige po, okay lang po, wag po kayo mamblema sa akin. Nagulat ako, pagdating ko po dun sa rating, ako na po yung mataas. Ano pong nangyari? Yung pala, nung gabi, tumawag yung vice president sa kanya at sinasabing, bakit si Norman, mababa? Hindi ko naman close yung vice president. Hindi niya ako nakikita sa pagtatrabaho ko. Sabi niya, ba't ito mababa? Ipalit mo to, ibaliktad mo. Anong tawag po dun? Gift of God. Pag nasa atin yung kamay ng Panginoon, yung preaching po ni Pastor Poy, yung that thy hand be with us, di ba? Yung kay Jabez. Pag nasa atin po ang kamay ng Diyos, sino po ang kukontra po sa atin? Kaya huwag kang matakot pag nasa iyo po ang Diyos. Pag nasa iyo ang kamay ng Diyos,
Pag nasa kalooban ka ng Panginoon, hayaan mong ang Panginoon ang magbigay ng tamang time para makamit mo yung desire mo. Kung pag-uusapan po yung mga regalo sa atin ng Diyos, unang-una na po dyan yung salvation. Kaya kung tutuusin, kahit hindi tayo payamanin ng Panginoon, kahit hindi pa unlarin yung ating pong buhay, okay na rin eh. Kasi bakit po? Sa langit naman lahat tayo mayaman eh. Sa langit naman may mansion po tayo eh. Pastor Norman, ayaw mo bang guminhawa? Gusto ko po. Pero gusto ko rin ipatuturo po sa atin lahat na ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Dapat po makontento po tayo sa binibigay po sa atin ng Panginoon. Anyway, ibinigay sa atin ng Panginoon yung buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Sige po, kayo po ang magbasa. Everybody, ready? Begin. Ang sabi po ng Bible, kaya tayo naliligtas, bigay sa atin ng Panginoon. Hindi mo deserve, pero binigay sa iyo ng Panginoon, regalo sa atin ng Panginoon. Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23. Gusto ko lang i-explore yung idea po ng gifts. Everybody, ready? Begin. Imagine nyo po, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang ibinibigay sa atin ng Panginoon, isang kaloob na walang bayad, ay buhay na walang hanggan. Gift of God po sa atin yung salvation. Kaya po sa mga kasama po natin, mga bisita po natin, sana po mapakinggan niyo po ang mensahe na doon sa dalawang set of verses na binabasa po natin, ang kasalanan ng tao may kabayaran, kamatayan po sa impyerno yan. Ngunit ang binibigay ng Panginoon sa atin, kaligtasan. Ang regalo, hindi mo makukuha kung hindi mo tatanggapin. Kaya ang kailangan, tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Amen? Ang turo po kasi sa atin ng mundo, para mapunta tayo ng langit, kailangan mo magpakabait. Hindi po totoo na kabaitan ang landas patungo po sa langit. Sapagkat ang sabi nga doon, not of works, lest any man should boast. So ibig sabihin po, ang daan patungo sa langit ay hindi yung pagiging mabait, hindi yung pagtupad ng sakramento, hindi papunta sa relihiyon, hindi yung pag-anib sa church, hindi yung pagiging matalino, hindi yung pagiging gwapo o maganda o pagiging cute, hindi sa magulang mo, hindi sa ibang tao. Ang landas patungo po sa langit ay pananampalataya sa Panginoong Hesus. At mamaya po sa amin po mga bisita, yan po ituturo po namin sa inyo. Kung paano po mapupunta po ng langit, kung paano niyo po tatanggapin ang Panginoong Hesus. Sapagkat hindi mo ma-enjoy ang buhay mo kung wala ka sa Panginoon. Maalang sinasabi mo, kilala ko naman ang Diyos, nagpe-pray naman ako, pero kung wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo. Life will not be beautiful kung wala ka munang salvation. Ano pa po yung mga gifts na binibigay ng Panginoon? Spiritual gifts. May mga spiritual gifts na binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang salvation, spiritual gifts binibigay din po sa atin ng Panginoon po yan. Kaya pag naligtas mo ang isang Kristiyano, di ba po, binibigyan tayo sa Ephesians chapter 4, verse 8. He gave gifts unto men. Ano po yan? Mga spiritual gifts po yan. Kaya meron tayong mga talento na gagamit sa Panginoon. Merong magaling mag-preach, merong nakaka-encourage, merong nakakapagbigay, merong kayang mag-show ng mercy, at kung ano-ano pa. Yan po ay bigay po ng banal na Espiritu, mga regalo po sa atin ng Diyos. Sa James chapter 1 verse 17, ang sabi po doon, every good and perfect gift cometh from above. Galing po sa Diyos. At yung pangatlo po, ito po yung pinag-uusapan natin, yung satisfaction. Yung bang ma-enjoy mo yung wages, yung bang ma-enjoy mo yung good of your labor, yan po ay regalo po sa atin ng Panginoon. Bakit po? Madami pong sumisweldo ng malaki pero hindi nila na-enjoy yung sweldo nila. Meron pong nagtatrabaho pero hindi nila na-enjoy yung fruit ng kanila pong labor. Naranasan nyo na po ba yan minsan? Yung tipong ang laki naman ng sweldo mo pero saan napunta? Kapag kinompute mo naman, parang kaya naman in paper pero nung actual expenses na,
kulang pa. Yung bang parang naglaba ka, di ba? Sakto naman yung sabon mo, pero nung sinalang mo na, kulang pa din. Nandun pa rin yung mancha, di ba? Anong nangyari? Kasi baka naman wala ka sa Diyos. Kasi baka hindi mo ginagawa yung kalooban ng Panginoon. If we want to rejoice in the good of our labor, make sure that your life is in line with God. If we want to see that life is beautiful and we want to enjoy our life, make sure that you are in line with the provider. Kaya naman po, tandaan po natin na yang lahat ng ating pong nare-receive, yang lahat po ng ating pong nakukuha, no, from our work, from our parents, from whatever, tandaan po natin, Diyos ang nagbigay po niyan. Diyos pa rin po ang nagbigay sa atin yan. Siya pa rin po yung provider natin. Kaya dapat po, yung anong mga sources natin, di ba, make sure na ang nakikita po natin, galing pa rin po yan sa Panginoon. Alam niyo po, meron pong mga tinatawag na bulaklak sa disyerto, yung mga desert ephemerals. Yung mga desert flowers po, nakikinig po kayo? Yung mga desert flowers po, hindi po yan nagbo-bloom hanggat walang ulan. At alam po natin sa disyerto, hindi naman laging umuulan. So kapag umulan, di ba, rare po ang rain sa disyerto po, no? Kasi ang disyerto, dry land po yan, okay? So kapag umulan na po sa disyerto, doon lang po magbo-bloom agad-agad po yung mga flowers. Okay, yung mga desert ephemerals na tinatawag po natin. And then, ilang oras lang po, mamamatay na po yung mga flowers na yon. At pag namatay po yung mga flowers na yon, magkakalat po siya ng seed. At yung mga seed na yon, maghihintay ng ulan ulit kung saan doon siya mamumukadkad. At kapag umulan na naman, after ilang oras na po, mamamatay na po ulit yung bulaklak po na yan. Ano po ang gusto ko ipakita po dito? We are so much better than those flowers. Kapag tayo po ay nakareceive po ng mga gift galing po sa ating Diyos, it should make us realize that we have to be close to the source, to our provider. Imagine nyo po, pag kayo po ay pinagpapala ng Panginoon, hindi niya kayo pinapatay pagkatapos. Kung katulad po kayo ng bulaklak na after makakuha ng pagpapala ng ulan, mamamatay lang ulit, o mamamatay na pagkatapos, imagine niyo po yung buhay po natin. Hindi po tayo katulad ng mga ganun pong bulaklak. Sana ma-realize po natin na kapag pinagpala ka ng Diyos, nandiyan ka pa din. Ini-enjoy mo yung good of your labor. Ini-enjoy mo yung blessings. Kaya nga ma-realize sana natin na kung alam natin ang Diyos ang source, sana maging close tayo sa source. Kung meron tayong trabaho na siya nagpapakain sa atin, sana wag kang manangan sa trabaho mo. Manangan ka pa rin sa Diyos. Ang trabaho mo, hindi dapat naglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos. Ang pag-aaral mo, hindi dapat naglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos. Ang mga kaibigan mo, kung blessing yan, hindi dapat ikaw nilalayo sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay sa buhay natin, kung na-enjoy natin yan, dapat mas na-enjoy natin na meron tayong source, na meron tayong provider. Hindi dapat tayo niyan nilalayo po from our source. Kaya po pag meron po tayong mga blessings, sana yung character po ng mga mananampalataya, hindi na po nagko-complain. When we get the blessings, dapat wala na pong hate. Pag may blessings, dapat yung nakakalugod sa Panginoon. Lalong nalulugod ang Panginoon po sa ating pong mga buhay. Hindi ba yung pag tayo pinagpala, parang ang yabang-yabang po natin? Kapag tayo po'y pinagpala ng Panginoon, just be blessed. And acknowledge God. To God be all the glory. Amen? Masyadong maikli po ang buhay para maging bitter po tayo. Masyado pong maikli ang buhay para maging mapagreklamo po tayo. Masyadong maikli ang buhay para maging criticizing po tayo. Sana po ma-realize natin na napakaganda ng buhay na nasa Panginoon. Kaya sana po talagang ang buhay po natin, tayo mismo, mukhang pinagpala,
Amoy pinagpala, tunog pag pinagpala, di ba? Ano po ba yung amoy ng pinagpala, no? Sana yung pinagpala, hindi pinagpala. Ha? Sana po ma-realize po natin itong mga bagay po na ito. The road to a beautiful life. The rejoicing for a beautiful life. And last po, the reason behind a beautiful life. Meron pong purpose kung bakit meron tayong magandang buhay. Yan pong sinasabi po sa verse 14. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it. Bakit ginagawa ng Panginoon? Bakit ino-orchestrate niya yung mga bagay throughout eternity? Bakit po? Bakit ganito po yung ginagawa niya sa buhay po natin? Bakit niya tayo minomold? Bakit niya tayo sinishape? Bakit niya tayo pinagpapala? That men should fear before Him. Kung tatanungin po kayo, anong purpose mo? Bakit ka nabubuhay? Pastor, ang purpose ko po ay para sa aking pamilya. Mali. Ang purpose ko po ay para makatulong sa kapwa. Mali. Ang purpose ko po, kaya po ako nabubuhay, ay para maging lover boy. Lalong mali. Ang main purpose po kung bakit tayo nabubuhay is to fear God. That's our purpose. Kung titingnan po natin, sa lahat po ng nabasa natin, yung mga nangyayari po sa sangkatauhan, God's permanent work versus the temporary work of man. Pinapakita lamang po ng mga verses po na ito na binasa po natin na ang Diyos, He is a lot greater, He is a lot wiser, He is a lot better than us. If we have this realization, we should then fear God. Kaya tayo binibigyan pala ng Diyos ng magandang buhay. Dahil ang gustong makita sa atin ng Panginoon, yung takot sa Diyos. Hindi po yung takot na horror. Opo? Kundi yung in reverence of God. Yung respeto, matindi at malaking respeto po sa Diyos. Yung masasabi mo, Diyos, you are great, you are awesome. Yun ang gustong makita po ng Panginoon po sa atin. Alam niyo po, kung kayo po ang Diyos, kung tayo po ang Diyos, at makita po natin yung pinagpapala natin sobrang appreciative, ano pong mararamdaman po natin? Ano pong mararamdaman nyo po? Siyempre, magiging masaya po tayo. Ano po ang magiging motivation ngayon ng Panginoon? Lalong pagpalain yung appreciative po na yun. Kaya ang buhay po natin, pag tayo pinagpapala ng Panginoon, kaya maliit po yan, kaya malaki po yan, sana na-appreciate po natin ang Panginoon. Ang purpose po dapat niyan ay lalo po tayong magkaroon ng takot sa Diyos. Alam niyo po, nakita niyo po, may mga ginamit po akong mga examples kada punto ko po. Yung una, ano ba yung una kong ginamit? Oo, yung butterfly. Yung pangalawa, yung flower sa desierto. Yung pangatlo pong gagamitin ko pong example ay yung oyster. Alam po natin na marami dito, masarap kumain po ng oyster, no? Marami po dito, may gusto po yung oyster, no? Yun nga, yan. Alam niyo po ba yung purpose po ng oyster? Nung purpose po ng buhay ng oyster, ang ginagawa po ng oyster ay nililinis po ang tubig. Oyster are cleaners of God's creation. Pinupurify po nila yung water sapagkat sila po ay mga filter feeders. Ibig sabihin, o-open po nila yung shell po nila, hihigop po sila ng tubig, at lakad po ng mga particles na mahihigop po nila, matatrap po doon po sa kanila pong mga gills. So sila po ay kumakain ng mga algae, mga plankton, mga organic matter, pati po yung mga decaying material. So, after po nun, ibabato niya ulit yung tubig, at pag yung tubig, binato niya na, yung mga particles na kuha niya, yung tubig po, malinis na po yun. Ang tawag po doon, natural purification, kung saan nire-remove po yung mga excess nutrients na pwedeng magkaroon ng cloudy water or maduming tubig. Ang isang adult oyster can filter up to 40 to 50 gallons of water per day. Ganun po katindi po, 40 to 50 gallons of water per day. Kapag mayroong mga oyster reefs, they can filter millions of gallons daily. O kakain pa kayo ng oyster? Siguro pag ginano, sayang naman, pang linis to ng tubig, lagay ko nga doon sa aquarium namin, no?
Ano po ang lesson? Alam nung oyster yung purpose niya sa buhay niya at nagiging beneficial siya sa mga paligid po niya. Nakakatulong po siya sa paligid niya. Kaya ang tanong ko po sa ating lahat, do we know our purpose in life? We cannot truly claim that life is beautiful if we don't know why we are living in the first place. Para masabi mong napakaganda ng buhay. Kasi alam ko kung bakit ako nabubuhay. Sabi nung commercial, para kanino ka gumigising? Para kanino ka bumabangon? Sana ang sagot natin dyan, para kay Lord. Sana nabubuhay tayo para kay Lord. Mrs., huwag kayong magselos kay Mr. pag sabi niya nabubuhay ako para kay Lord. Bakit? Pag Lord ang buhay niyan, wala yang gagawing masama. Pag Lord ang buhay niyan, lahat ng gagawin niyan, pabol sa pamilya niyo. Ganon din naman kay Mrs. Huwag magselos si Mr. pag sinabi niya, para kay Lord ako nabubuhay. Ay, hindi para sa akin. Oo, kasi kapag ang para sa Panginoon siya nabubuhay, magsasubmit yan sa Mr. O pag hindi nagsasabit si Mrs., baka namang hindi nabubuhay para kay Lord, okay? O yung mga anak, mabuhay kayo para sa Panginoon. Dahil kapag nabubuhay tayo sa Panginoon, anong sabi ng Bible? Children, obey your parents in the Lord. So pag hindi ka na nag-obey sa parents mo, hindi ka na nabubuhay para sa Panginoon. So nakikita niyo po, pag Panginoon po ang ating pong isinasa buhay, magiging maganda po yung ating pong buhay. At magiging beneficial din po tayo sa ating pong paligid. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito po yung dulo po ng Ecclesiastes at isa sa mga paborito ko pong mga verses. Ang sabi po dyan, yung 13 and 14, bali yung 13 po, let us hear the conclusion of the whole matter. Sa lakal po ng arguments po ng preacher, yung nagsulat po ng book of Ecclesiastes, sabi niya, ito po yung conclusion ng lahat po ng kanyang observation patungkol po sa buhay. Ang sabi dyan, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Now, what is your purpose in life, my dear Christians? Our purpose in life is to fear God and keep His commandments. Kung ang sabi ng Panginoon, mag-serve tayo, magsaserve po tayo. Pag sinabi ng Panginoon, iwasan po natin yung kamunduhan, iwasan po natin yung kamunduhan. Pag sinabi ng Panginoon, huwag tayo mabuhay sa bisyo, huwag po tayo mabuhay sa bisyo. Pag sinabi ng Panginoon, huwag tayo mabuhay sa illegal na relasyon, huwag natin pong gawin po yun. Ang gawin po natin, yung mga bagay na nakakalugod po sa atin ng Panginoon, nalulugod po sa atin ng Panginoon. Ang sabi dyan, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kaya pala napakaganda ng buhay. Kasi ang gusto ng Panginoon, pagandahin ang buhay mo, para lalo kang sumunod sa Kanya. Ngayon, pag hindi ka na sumusunod sa Kanya, ano ang mangyayari sa magandang buhay? Malamang, buhay na sa semplang. Kaya mga kapatid, sana magkaroon po tayo ng realization na napakaganda ng buhay sa Panginoon. Huwag po nating sayangin. Makinig na po tayo ngayon, ma-inspire na po tayo na merong daan patungo sa magandang buhay. May proseso po ang Panginoon, na ang Panginoon na magpapaganda ng buhay po natin upang tayo ay mag-rejoice sa isang magandang buhay dahil meron tayong provider. At ang reason po behind that is that our purpose is to fear God and keep His commandments. Bilang conclusion po, 3 bagay na gusto ko pong tumatak po sa atin, na iiwanan ko po. Una po, trust God. Magtiwala tayo sa timing ng Panginoon. Maybe it's not your time yet, but your time will come kapag ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung nagpe-pray ka for a lifetime partner, baka hindi pa time kasi ng Panginoon. Hintayin mo lang kung ano ang timing ng Panginoon para sa'yo. Huwag kang madi-discourage. Lagi kang ma-encourage sa Panginoon. Sa Panginoon ka kasi magtiwala. At huwag kang gagawa ng paraan, di ba, na madaliin ang isang bagay. Di ba? Na, for example, para makapasa ka, mandadaya ka sa school. Huwag po. Hintayin mo ang tamang time ng Panginoon. Nagtatrabaho tayo, o kaya wala tayong trabaho, hintayin mo yung tamang time ng Panginoon. Sa Panginoon po tayo magtiwala. Trust God's timing. Minsan kaya hindi natin nakukuha yung mga pinagpe-pray natin sapagkat wala namang tayong pananampalataya.
manampalataya tayo sa Panginoon and trust God's timing. Okay, pangalawa po, thank God. Maging kontento po tayo. Tingnan niyo po sinabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 22. Ecclesiastes chapter 3 verse 22. Wherefore I perceive that there is nothing better. Walang ibang better daw po than that a man should rejoice in his own works. Tingnan niyo po yung next word. For that is his portion. For who shall bring him to see what shall be after him? Tandaan niyo po, hindi lahat tayo inadya ng Panginoon na maging milyonaryo. Kaya hindi tayo nagtuturo ng prosperity gospel. Hindi lahat magiging milyonaryo. Pero ang dapat na makita po sa atin ng Panginoon, yung contentment. Yung mapagpasalamat na puso. Na kung anong portion ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, magpapasalamat ka at i-enjoy mo yan. Kung ano man ang ibigay sa atin ng Panginoon, let us enjoy the blessings. And just continue, yung third point natin, to take God's side. Fear God and keep His commandment. Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, and this I close, and we know that all things work together for good. Para kanino daw po? To them that love God. To them who are the called according to His purpose. Life is beautiful, mga kapatid. Kung may Kristo ka sa puso, napakaganda ng buhay. Sana wag mong sayangin. Gugulin mo yan para sa Panginoon. If you want to enjoy your life, it's time for you to commit yourselves to God. Dahil ang Panginoon ang nagpapaganda ng buhay. He maketh all things beautiful in His time. Tayo po tayong lahat. At yung ating po mga first-time visitors, mayroon pong mag-share po sa inyo na counselor. So, kunin po natin, mga counselor po, yung ating po mga visitor. Sama lang po kayo sa kanila, saglit lamang po yan. At sa ating pong lahat, habang napiplay po ang piano, nawa nagkaroon po tayo ng realization. Maybe you are on the point of quitting. Maybe may mga bagay sa buhay mo na nagpapagulo ng isip mo. Nawa po nagbigay ng inspiration sa iyo itong mensahe po na ito na napakaganda po ng buhay. Or gusto mo lang magpasalamat sa Panginoon for giving you a beautiful, blessed life, a beautiful family, a beautiful work. Ipag-pray natin na nawa itong mga blessings sa buhay natin ay huwag nating hayaang malayo tayo sa Panginoon, sa source, kundi lalo tayong lumapit po sa ating pong Panginoon para tuloy-tuloy po ang pagpapala po sa ating pong mga buhay. Let's open the altar. Kung gusto nyong kausapin ng Panginoon dito po sa altar, para mas lalo po nating ma-appreciate yung presence po ng banal na Espiritu, come here in the altar and pray. Kung gusto mo nang mag-quit, huwag kang mag-quit. Habang may buhay, may pag-asa. Life is too beautiful for you to quit. Remember the goodness of God in our lives. Kung meron tayong mga problema, tandaan natin, part po yan. Just don't be part of the problem. Be part of the solution. Pray for your problems. Nandiyan ang Panginoon to listen to you. He will make all things beautiful in His time. If you are desiring something, kung ano man yung dinidesire mo, hintayin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, give me patience. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, wag mo na pong patagalin. Kung kalooban mo, Panginoon, na pagpalain ako, Panginoon, bigyan mo ako ng patience. Bigyan mo ako ng faith. Pero Panginoon, nawa po, as I delight in your word, as I listen to you, ibigay niyo po, Panginoon, ang aking desire. Kung merong sira sa buhay mo, it's time for you to go to God and have Him fix your life. Kung meron ka napabayaan, it's time for you to realize that God is calling you again to serve Him, to be close to Him, to worship Him. Napakaganda po ng buhay. Life is beautiful. Let us make most of our life.
with God. Dear Father in heaven, thank you for the gift of life. We appreciate it, Panginoon. We appreciate it so much. Salamat, Panginoon, at hinayaan niyo po kami mabuhay po sa mundo. At salamat, Panginoon, na kami po ay nabuhay ng may kaligtasan. Nakakilala po kami sa iyo, Panginoon. Nandito po kami sa church, naglilingkod at sumasamba po sa iyo. Panginoon, ang aming pong hiling. Isang pinagpalang buhay habang lumalakad po kami sa iyo. May we always appreciate all your work in our lives, O God. May we always trust you. May we always fear you, O God. Take your side. Nawa, Panginoon, makita po namin yung buhay na punong-puno ng pagpapala. Dahil yan po, Panginoon, ang gusto niyo po sa amin. Hindi lang kami iligtas, kundi mabuhay po kami with abundance. Sa anumang aspeto ng aming pong buhay, Panginoon, malaki man o maliit, anumang portion ang ibibigay niyo sa amin, Panginoon, may we be appreciative of it, O God. Huwag po kami mainggit sa aming kapwa. Bagkus, Panginoon, lagi po naming mapapurihan po ang iyong pangalan habang kami po ay humihinga, Panginoon. Ang aming po mga trabaho, mga business, pag-aaral, pamilya, mga kaibigan, finances, whatever, Panginoon, aming lakas, lahat po nito, Panginoon, ay magamit po namin, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. May we fear you continuously and keep your commandments, dahil yan po ang whole duty po ng aming pong buhay. Yan po ang purpose, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, to keep on serving you, to keep on doing the right thing, Panginoon. At alam po namin, yan po ang magpaparealize sa amin lalo na napakaganda ng buhay na ibinigay niyo po sa amin. It is a good life, Lord. It is a beautiful life. And thank you so much, Lord, for giving us this beautiful life. Thank you, Lord, sa lahat ng mga nakilala namin sa buhay po namin. Meron mang nawawala, Panginoon, but we know that all things will work together for good. You make all things beautiful in your time, and we trust that timing, Lord. Not our will, but your will, O God, in our lives. Thank you, Lord, so much. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabay-sabay nga po tayo. Sabay-sabay po natin sabihin, life is beautiful. Ready? Begin! Opo, yan ha. So, gawin nyo na pong motto ng buhay nyo po yan, na ang buhay na kasama ang Diyos, that life is beautiful. Amen? And this morning also, kasama din po natin, bisita po ng ating pong mahal na bishop. O, tingnan po, may bisita pa po ang ating pong mahal na bishop, no? Kasama po natin si Joshua Tindugan po ba ito? Tindugan? Opo. Welcome po, Brother Joshua. Palapakan naman po natin, mga kapatid. Kasama din po natin si Emelina. Sister Emelina, ayan po, nanay, good morning po. At si Jonathan, ayan po, magkakamag-anak po sila. Ayan po si Tatay Jonathan. So welcome po kayo. Galing pa po sila sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Naglakad lang po kayo? Hindi po, nag-airplane sila for sure. Welcome po kayo sa Living Water Baptist Church. And this morning po, before we close, meron po tayong Sunday School. At ang mga young people po, mamaya po 12:45. So yung lahat po ng mga young people, punta po kayo dito ng 12:45 p.m. So after this po, attend po tayo ng Sunday School. Magagaling po yung mga Sunday School teachers po natin. Ha? So wag nating i-waste yung chance na matuto po tayo sa salita ng Diyos. Okay po, tapos na po yung ating pong service. Mayroon pa po tayong mga announcement? Wala na po. So tapos na po ang ating pong service. Sa mga kasama po natin sa online, maraming salamat din po sa inyo pong pagdalog. Gabayan po tayo ng Panginoon, and again, Sunday School right after this service.